Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero naman kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyado mabilan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha na ulit. Na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon. And still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Please, call me Carlo ng Caloocan. I am 35 years old. Kasal na po ako and my wife is also 35 years old. We dated for 9 years bago kami nagpakasal. In a relationship pa lang kami, alam ko na isa siyang breadwinner ng pamilya. At bago kami nagpakasal, tinanong niya ako kung okay lang ba sa akin kung magpapakasal kami pero susuportahan niya pa rin financially yung kanyang pamilya. Agad naman akong sumagot ng walang pagdadalawang isip. Sabi ko sa kanya, kung para lamang sa pagkain at sa kalusugan nila, di naman magiging problema sa akin. Ngayon, DJ Lindsay, fast forward. Pareho kaming nagtatrabaho at masasabi kong magaan ang buhay namin. Lahat ng income ko o ng sahod ko, inaabot ko sa asawa ko. Yun nga lang, yun pong financial support na binibigay niya sa kanyang pamilya ay napansin kong sobra-sobra na yata. Parang hindi na para sa pagkain lamang at para sa kalusugan lamang. Palaging nanghihingi yung pamilya niya ng mga material na bagay tulad po ng bagong furniture. Gustong ipaayos lagi yung kanilang bahay at additional na groceries. At minsan nagre-request pa sila ng mga groceries na hindi pang masa. Doon sa mga groceries na may membership. Minsan ako pumunta sa bahay nila para dumalaw kami ng asawa ko. Nakakalungkot lang na yung mga pinamili namin sa palengke, nakikita kong nabubulok lamang. Mga kamatis, iba pang gulay. Ngayon ang tanong ko po, DJ Lindsay, paano ko ba sasabihin sa asawa ko na yung financial expectations sa pamilya niya ay sobra-sobra na yata sa nakikita kong binibigay namin sa kanila.
Paano ko sasabihin sa kanya na hindi naman ito yung napagkasunduan namin bago kami magpakasal? Nang hindi masasaktan ang kanyang damdamin dahil, sabi ko nga, pamilya yon ng asawa ko. Advice naman po. Maraming salamat. Muli, ako po si Carlo. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa pagkaplongan, check your time. 13 Cambots. Makaraan po ang list 9 ng umaga. 9:13 on the clock. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa estasyon na same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Welcome mga sir, mga ma'am, mga sir, mga mima ko. Welcome po sa ating programa. Ito po ang lihim ng liham. Sasamahan kita all the way till 11 in the morning. Of course, we are live on Facebook. Facebook.com/EnergyFM1067. Lihim ng liham. Meron kang messages, gusto kang magpakarating ng iyong mga komento tungkol dito sa problema ni Carlo ng Caloocan. You may do so. Halika na mga ma'am, mga sir. Isend nyo na po yung inyong mga advice, mga comments po ninyo sa Facebook. Facebook.com/EnergyFM1067. Hanapin nyo po yung live. Diyan tayo mag-uusap, mahal ko, ha? O, mga ate ko, mga kuya ko. O, diyan po yung naka-pink po ako dyan. Opo. Pink na pink. Mamink-mink. Pink is the color of youth. Bakit? Diba? Sabi dito, good morning, Pinkish Lindsay. Oo. Gusto ko yung Pinkish Lindsay. Wow! Dali na, anong gagawin mo kung nagkaroon kayo ng kasunduan ng asawa mo bago kayo ikasal na ganito, ganyan? Pero nung nagpakasal na kayo and you've been happily married for 5 years, hindi naman nasunod yung kasunduan ninyo. Kasi nga yung problema nito si Carlo is that ang usapan, magkakaroon sila ng financial support and health support. Health support? Department of Health ka dyan, Ben? Sa pamilya ng babae. Ngayon, habang tumatagal, napapansin niya that is going beyond. No, medyo nadadagdagan na. Hindi na para sa health at saka sa pagkain lamang. Wow! Mga sir, may mga furnitures, ganyan. May mga groceries na gusto, may membership ba doon pabibili? Yan! My goodness! Mahal-mahal doon, B. Ako nga, hindi ako member doon kasi ang mahal ng membership. Ano lang talaga po ako. Makuripot lang ako dyan sa part na yan. Okay Anong sasabihin mo sa asawa mo kung gano'n na yung ganap ninyo na parang hindi naman yun yung napag-usapan natin, hindi naman yun yung napagkasunduan natin paano mo sasabihin sa asawa mo na, teka lang, wait lang, pause lang muna tayo. Time out muna tayo dyan. Baka naman pwedeng di ba, medyo umatras tayo ng konti kasi parang sobra-sobra na yata yan. Paano? Sabihin niyo sa akin, i-share niyo yan dyan sa facebook.com/EnergyFM1067 at i-click mo yung live tapos panoorin mo, mag-comment ka doon para malinaw ang usapan natin, okay? Basahin natin. Hello naman po sa lahat po ng mga nagko-comment na po sa atin. Sabi po dito ni Asas, don't count on some financial expenses. It's essential in living much importance. It's essential in living. Ang mas importante po is happy kayo ever after. Malaki po na itutulong po ng mga comma, ganyan, mga punctuation marks, no? Kapag nagtatype. Ang sabi po ni Ace naman, tell her straight but in a calm way. 'Di ba? Hindi naman yan mapapag-usapan kung hindi mo i-open sa kanya, kaya simulan mo na.
Sabi naman po ni Jocelyn, akala siguro ng asawa mo okay lang kasi pinapabayaan mo lang siya na gawin lahat ng gusto niyang gawin after several years. Kaya hindi na set ang proper expectation and yung limitation. Wow! Tell her na hindi na kayo bumabata, hindi naman habang buhay malakas at malusog kayo. You also need to save for your own welfare para mapaghandaan po ninyo ang retirement at hindi kayo matulad sa family and wife na walang ipon kaya inaabala ang anak nila to support them. Oo. Okay lang yan tumulong once in a while pero kung halos mayat maya na parang expected na yung tulong na yun sa wife at obligasyon na ang dating, it's a form of abuse and your wife is tolerating it naman. Parang haba ng hugot ni ate doon. Parang may pinanggagalingan siya bakla. Sabi naman po dito ni Michelle, tell her directly na lang, Kuya Carlo, maybe even before you get married, hindi kayo nagkaroon ng matinding usapan kung anong magiging setup ninyo when it comes to finances. If the wife really cares for you, she will listen. Tell her that it's okay to extend help to the family members but not to the extent na pati naman unnecessary needs ipoprovide pa. If she still insists, sabihin mo hard-earned money niya ang ipanggastos doon and not yung money mo. Sabi naman ni Chantal. Ganda ng pangalan. Chantal. Wifey, I know you love your family but we have ours too. And dapat yun ang i-prioritize natin. Paano tayo kung lagi silang inuuna? This would be my hubby's way to ask me. May pamilya din naman tayo. Wow! Sabi naman ni Larry, lol, tell your wife nothing good will happen if she continues supporting her family. There will be a time when you and your wife needs to help and that family of hers will do nothing to help her in return. Uy, grabe naman kayo. 9:18 ng umaga. Good morning po sa lahat po ng mga may same experiences and same na problema, no, yung pagtulong sa pamilya. Likas kasi sa ating mga Pilipino yan no, na kung anong maitutulong natin sa mga pinanggalingan natin, no, sa mga pamilya natin, ibibigay at ibibigay natin, 'di ba? Sabi naman ni Xavier, ayaw na pang Divisoria. Sana kung CEO ka ng mga groceries na to, 'di ba? Oo nga. Yahoo! Sabi naman ni Lyndon, DJ Lindsay, ba't ang glow up nyo po today? Naka-fenk lang ako, friend. Fenk lang yan. Sabi naman ni Army, sabi dito, kausapin mo na lang ulit asawa mo. I-remind mo ulit sa kanya kung hanggang saan lang yung tulong mo at para masabi mo o masabi niya sa kanyang pamilya at mapag-usapan nila ng maayos ang limitasyon. Salamat po, Romy Estoque. Hello! Wow! Sabi naman ni Morgan, pumunta ka sa barangay, doon ka kumuha ng ayuda. Nagbigayan na ba? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October naman. Ay, hindi pa, no? Ay, meron pa yata. Wow! Di ako informed. Sabi naman ni Mick, super bait naman ng sender. Sabi naman ni Arch, ang pagtulong ng asawa mo sa family niya ay dapat may limitations dahil kayo ay may sariling pamilya na din. Yan ang problema sa ayuda system ng Pinoy culture. You need to make it clear sa asawa mo na kung tutulong siya sa pamilya niya, it should come from her account, not yours. Wow! Ang taray ninyo. Alam mo, ako naman, thank you very much for your comments, by the way, and appreciated ko lahat ng mga ambag ninyo sa mga comment section natin. Sabi ni Ablaza, okay lang tumulong sa pamilya, pero wag naman gawin na asa na lang sa pamilya, sa kanila, 'di ba? At gagawin mo na lang palamunin at batugan ng mga yan. True. Kilala mo sa amin ko. Pero alam mo, mahal ko pag ako baby ko. Kung ako naman yung tatanungin mo. Kung tatanungin mo lang naman ako, Lihim ng liham. Alam mo, hindi... Tulad ng sinabi ko, hindi mo maaalis sa mga Pilipino yan. Kahit singkong duling magbibigay yan sa pamilya nila. Kapag kaya nila magbigay, mag-aabot yan sa pamilya nila. Lalo na mga babae. Diba? Kasi ganyan tayo malambot yung puso natin pagdating sa sariling pamilya natin. Ngunit subalit, sabi nga nila, pag may sarili ka ng pamilya, dapat yun na yung priority mo. Diba? Alam ko naman na siguro ang priority mo is yung pamilya mo naman, Carlo, at yung kayong mag-asawa. Yung pamilya nyo naman yung priority ninyo. Pero minsan nga, diba, pag pinigilan mo yan, pag kinwestiyon mo yan, sasabihin ng asawa mo, ang pinabibili ko naman ng furnitures, yung pera ko naman, hindi naman dun yung pera mo. Wow!
'Diba? Ang ginagastos ko naman dito sa pamilya ko, pera ko naman, di ko ginagalaw yung pera mo. Ganyan. Pero paano tayo makakasiguro? Charing. Hindi, diba? Kasi syempre, magkasama kayo ng pera eh. Baka mas maganda ngayon na linawin mo sa kanya na hindi na nga ito yung napag-usapan natin. Siguraduhin mo lang na meron tayong sapat na pera sa pamilya natin at yung ginagastos mo sa pamilya mo, alam mo yun, hard-earned money mo. Wala naman sigurong, maiintindihan niya naman siguro yung idea na yon, di ba? Yung statement na yon. Kasi padre de pamilya ka. Kumbaga kailangan nauuna yung pamilya ninyo, di ba? Yung priority ninyo is yung sarili ninyong pamilya. Kasi alam mo, kahit pagbale-balentongin mo, mamaya maano ka dyan mamimisinterpret ka. Wow! Sabihin, nagdadamot ka. While ang katotohanan ng buhay is iniisip mo lang yung welfare ng sarili mong pamilya. Mamaya tarayan ka pa ng asawa mo. Excuse me, feeling mo naman yung pera mo yung ginagamit ko para sa pamilya ko. Diba? May mga ganyan. Although hindi ko alam hindi ko kilala yung asawa mo, pero posible kasi na maging ganyan yung dating sa kanya. Diba? Hello, pera ko kaya yung pinanggagastos ko dito. Excuse me ka dyan, nadadaan ako. Mga ganyan. Sabihin ng asawa mo. Wow! Diba? Yun, mas maganda lang na linawin mo na maybe parang sobra-sobra na yata yan Kailangan ba talaga nila yan? Kailangan ba talaga tayo yung mag-provide sa kanila nun? Diba mas maganda kung may extra din tayo, extrang ipon, ganyan. Mas maganda, di ba, nung usapan lang natin nung una, huwag kang magagalit pero ang usapan lang natin nung una, pagkain at saka yung health lang nila yung susuportahan natin. Diba? Basta kahit anong galit niya, huwag kang sasabay sa galit niya. Ganun lang yun. Kasi kapag nagalit kayo ng sabay, ay naku, World War III ito, nakakalala. Lambutan mo lang. Sabi ni Sam, okay lang magbigay pero syempre may pamilya kayo at na dapat ninyong unahin. Dadaan naman yan sa mabuting usapan at lambingan. Oo. Kaya tingnan mo yung bank account ninyo dalawa, kung joint ba yung account ninyo. Tingnan mo kung may naiipon ba, maitatabi ba. Kung medyo tagilid, doon ka mag-open up na teka lang, ba't ganito lang yung ipon natin? Ganito yung binibigay ko. May karapatan ka naman mag-question. Kasi may pera ka din doon. Diba? So, yun lang ang masasabi ko. Pag-usapan ninyo ng malalang-malala at mabisang-mabisa, okay? In a very calm and very polite way. Because you have to be gentle din. Kasi ang issue na ito ay, naku, napaka-sensitive. Pamilya kasi ng asawa mo Napaka-sensitive niyan. At tayong mga Pinoy, mabilis tayo mag-react kapag pamilya na ang pinag-uusapan. Tsaka tulad nga nung sinabi kanina, may nabasa ako, hindi ko lang fully na-understand. Sabi niya, bakit hindi nyo nalang bigyan ng pang-negosyo yung pamilya ng asawa mo para hindi sila forever nakaangkla sa inyo? Wow! Totoo naman, di ba? Kaso mas malaking gastusin yun, bakla. Sabi naman dito ni Melville, kausapin mo ng maayos si Mrs. bago pa lumala ang mga demand sa kanya. Hi, DJ Lindsay. You are so pretty and pink. Thank you very much, Mariko. Wow! Thank you. So, yun lang naman. Pag-usapan nyo lang yan, madadaan naman yan sa maayos na usapan. At saka, I'm sure alam mo na how you'll get your way into your missus's mind kasi kasal na kayo, matagal na kayo magjowa. So, alam mo na kung paano siya magre-react sa bawat salita na bibitawan mo, diba? Alam mo na kung paano pumunta sa isip niya at na ma-conquer ang kanyang puso pagdating sa mga ganyang usapan. Lalong-lalo na sa usapang pamilya. Okay? 9:25 ng umaga. Again, thank you very much for tuning in dito po sa Lihim ng Liham. Lihim ng Liham. Kung meron kang mga request or meron kang gustong i-share na Lihim ng Liham story dito po sa ating programa, isend mo lang yan sa Lindsay1067 on Facebook. That's facebook.com/Lindsay1067. LINDSAY1067. 9:26 on the clock. Southern Suns with the song Hold Me in Your Arms. Dito lang yan sa Energy FM. Tutok lang. Energy. The morning sun